Okay, maraming salamat po, Preacher Eman Serrano. At tama po, punong-puno po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. I believe that every day we should thank God for what He is doing to us every day. Not because we have COVID, not because we are survivor, not because we have something, but because we are His child. Amen? Tonight, akin pong aanyayahan ang bawat isa, ganun din po lahat po na ngayon ay nasa online, to stand and to open your Bible in the book of John chapter 3 verse 6 to 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. John chapter 3 verse 6 to 8. Ito po ay mga kataga na binanggit ng ating pong Panginoon, nung siya po ay kausap niya, ang mga tao po ron, mga mananampalataya. So, John chapter 3, verse 6 to 8. Ready? Begin. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, dalangin ko po sa gabing ito na kayo po ay magligtas ng kaluluwa sa aming po mga bisita na nakikinig ngayon. The most important thing in this world is a single soul, even a single soul, that will accept you as your Lord and personal Savior. Use your word tonight, dear God, na sila po ay makakilala ng tunay po sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyo pong lingkod upang may pahayag po sa kanila ang kaligtasan na makukuha lamang po sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan lamang po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maupo na po kayo. Okay. Because tonight is an evangelistic service, so therefore I would like to focus or to speak not only to the members, but the most important people that I would like to reach out are those visitors, online, or even sa mga congregations at mga care station sanctuary po natin, na andun po sila ngayon. So, nung nakaraang buwan, tayo ay nakarinig po, may pumutok na balita sa mga tawag dito, sa mga Facebook, at kung ano-ano pang mga media platform about the essential. Yung iba nga, pinagtatawanan pa nga nila dahil nagkaroon po ng medyo joke doon sa, what is the essential? Pumasok doon yung isang eksena na may hinuli dahil siya po ay nagdi-deliver ng lugaw at nagdidebate po sila kung ang lugaw ba ay essential or not. Ayun. So, the essential ay importante po yan. At ayan po ang kadalasan na binibigyan pansin ng mga tao, especially ngayon, dahil po tayo ay nasa pandemic. What is essential to us? There are a lot of so-called essentials that man devote their time, effort, and resources for them to achieve, not only to achieve, but even to survive. And they think that this is the most important thing that they could have in this life. Yan, maraming essential. Essential ang food, essential po ang clothing, essential ang education, essential ang health. Marami po yan. And they think that is the most important thing that they could have in this life. But, sad to say, they missed the most important one. Okay, buksan po natin sa Matthew chapter 16, verse 26. It is a crystal clear what the Bible says, in Matthew 16, verse 26. Ang sabi po dito, For what is a man profited
if he shall gain the whole world and lose his own soul. That is the most important essential. Or what shall a man give in exchange for his soul? Ayan, sa ating po mga bisita, have you think about this? Ikaw man ay mayroon, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay, sabi nga natin, hindi masyadong mayaman, o ikaw ay nagkukulang. Ano man ang status mo sa buhay, have you read this passage in Matthew chapter 16 verse 2? Uulitin ko, sabi po rito, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Soul, your soul is the most important thing in your life. Soul. Ang sabi po dito, or what shall a man give in exchange for his soul? The Word of God tells us how to have this most essential truth. Ito pong katotohanan na ito ay hindi lang po binigkas o sinabi po ng tao o na-discover po ng tao. No, ito pong katotohanan na ito ay ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating tagapaglikha, our Creator. Siya po mismo ang nagsabi at sinabi niya po sa atin that this world cannot give to man. Itong essential na ito na binanggit po sa binasa po natin sa Matthew 16 verse 26, hindi po maibibigay ng mundo. Kahit ano pong gawin po natin, kahit ubusin po natin ang ating lakas, kahit po ang ating buhay, i-google po natin dito, hindi po natin ma-achieve itong essential ito. Why? Because this essential can only be achieved through God. Ang Diyos lang mismo ang pwedeng magbigay sa atin. Okay, ang sabi po kanina sa binasa natin, sa John chapter 3, verse 6 to 8, ito po, that which is born of the flesh is flesh. We are so thankful. We are always celebrating our birthday. Palaging nag-birthday celebration po yan dahil nagpapasalamat ikay ipinanganak. But you know, what is born of the flesh is flesh. Amen? And that which is born of the Spirit is Spirit. Alam niyo po, maraming mga taong hindi naintindihan po ito. Which is born of the Spirit is Spirit. Yan po. Sinabi po ito, binanggit po ito ng ating Panginoon. Ang sabi po niya dito, marvel not that I said unto thee. Sinabi niya po ito kay Nicodemus, di ba? Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Okay. Marami po ang nag-iisip pag sinabi po, narinig po natin ang word na born again. Ano ito? Relihiyon po yan. No. Being born again is not a religion. It is not a religion. It is a state of being a child of God. Before, you are like this, but you are being put from one place to another place. No? Ikaw po ay hinango doon sa isang lugar, at ikaw ay inilagay ng Diyos sa lugar na kung saan ikaw ay niligtas niya. Yan po ang ibig sabihin po ng born again. Hindi po ito relihiyon. It is a state of position. Okay? The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell when it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Okay. Yan po ang ating goal. No? Paano ba natin ma-achieve itong most important
Ang pinaka-importanting essential na sinasabi po ng salita ng Diyos. Paano po makuha ng isang tao? Sabi po rito, number 1, it is essential for man first to know his real situation. Dapat makita muna ng tao. To have this, dapat makita po niya kung ano ba talaga ang sitwasyon ng tao. Okay? According to the eyes of God. According to the Word of God. According to the principle that God gave to us. Otherwise, kung hindi po makikita po ng tao ang kanyang sitwasyon, yung talagang totoong sitwasyon, he will end up in a total waste, in a painful judgment without remedy. Yan po nakakalungkot na balita. Kasi pag hindi po natin nakita ang ating mga sarili, hindi po natin nakita ang tunay na sitwasyon ng tao, akala natin okay lang, no? At yun naman talaga ang gusto ng dyablo, na ang tao mag-isip na siya ay okay lang. Pero kailangan po natin makita ito. Ano po ang number 1 na sitwasyon po ng tao? Okay, sa atin po mga nakikinig na mga bisita, ito po ang sitwasyon po, ang tunay na sitwasyon po ng tao sa harap po ng Diyos. All men are sinners. Okay? There is no exception. Makikita po natin yan sa Romans chapter 3, verse 10. Ano po nakalagay? Romans chapter 3, verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. Okay? That is self-explanatory. Wala pong righteous kahit isa. Amen? In verse 23, anong sabi po dyan? For all have sinned and come short of the glory of God. Palagi po makikita natin ang salitang all. Wala pong exemption. Ikaw man ay pinanganak lang ngayon, ikaw ay matandang-matanda, ano man ang lahi mo, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap. Lahat po ng tao na ipinanganak sa mundong ito, ay makasalanan. Whether you like it or not, you must accept it. Kahit hindi mo accept, the truth will remain that men are sinners. Sa ating pong mga tagapakinig, dapat maintindihan po natin ito. Makita dapat natin ito, that we are sinners in the sight of God. And then, number 2, ano pong dapat natin ma-realize? That all men shall pay for their sins. Yun po. Alam niyo po ang kasalanan, transgression, is the violation of law. No? Nag-violate ka ng batas ng Diyos. You transgress. No? Okay? May batas po na binigay ang Diyos sa tao, subalit ang tao, sa katauhan po ni Adan at saka ni Eva, sila po ay sumuway doon po sa batas. At dahil po sa kanilang pagsuway, sila po ay dapat at kailangang tumanggap ng karampatang kaparusahan. Tama po ba? Yan po ang nangyari sa ating magulang, unang tao na nilikha ng Diyos. Doon po tayo galing. Okay? That all men shall pay for their sins. Romans chapter 6, verse 23. Ano pong sabi? For the wages of sin is death. Ayan. Alam niyo po, every day, when I was in the hospital, I've learned that I would have a discipleship program online sa ating pong mga members po doon sa Tansa. And I am so glad that I have conducted to them and teach them about the discipleship, no? Yung foundation, yung direction, and then maturity. Okay? Mayroon pong isa doon sa foundation that we have to learn na ang kasalanan po ng tao hindi po dahil tayo po ay pumapatay. O yung tao ay nagsisinungaling. O yung tao po ay gumagawa ng mga karumal-dumal na
gawain. Ang tao po ay makasalanan because that is his nature. At itong mga bagay na ito, na mga masasama, ito po ay mga bunga lamang. That is the manifestation of the sin that is in us. That is the nature of man. Sinful. Yan. Kaya nga po, hindi pwedeng sabihin ng tao, mabait naman ako. Ako naman po ay nagsisimba. Ako naman po ay walang inaagrabyado. Kahit ikaw po ang pinakamabait na tao sa balat ng lupa, still you are a sinner in nature. Therefore, you must pay for that sinful nature. Yun po ang yung batas ng Diyos. Ang sabi po sa Hebrews chapter 9, verse 27. Buksan po natin, Hebrews chapter 9, verse 27. Ang sabi po, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kaya nga po, namamatay ang tao. Okay? Namamatay ang tao. It is an appointment for man to die, and after he died, physical death, the judgment of God. You know, when I will just give you some testimony, na nangyari po sa akin when I was in the emergency room, doon po sa PGH. You know, my first day, napakatindi ang aking experience doon. One single day, 7 tao po ang namatay in that emergency room. Pagpasok, ayan, maya-maya patay na yan. Yan sa gilid ko lang. 7 po yan, sunod-sunod. Alam niyo, ginagawa na lang, yan ilalagay na lang po yan sa bag, tapos ilalabas na, ikikremate. Hindi na makikita ng pamilya yon. Meron nangingisayan dyan sa likod ko. Nire-resuscitate, electric shock. Yon. Meron nga doon yung isang doktor, na emergency doctor. Habang siya po ay, sa likod ko, habang siya po ay naglalagay po ng intubation paraphernalias po doon sa tao, tumalsik po yan kasi nagwawala yung tao. Hindi naman pwedeng tulungan ng iba kasi kung sino lang po yung mga doctor at mga nurses nandoon, sila lang yan. Wala makakapasok, naka-PPE lahat po yan. Tumalsik. When I was transferred to my room, after 2 days, nagulat ko, yung doktor na yun, nandun na rin. He was infected by that virus. What I am saying this, you know, life is so short. Yung mga taong yun, that is why when I was there, napaalis na ako po, hindi ko makalimutan yun. Paalis na ako doon sa emergency room. I have a calling card of our beloved pastor. Kasi nasa wallet ko palagi yun. Ang ginawa ko, tinanggal ko yun kasi sabi ko, baka magtanong yung mga meron akong, meron akong ipapakita. Kasi ang aking wallet ay kinuha din nila at ibinigay. Wala talaga ako, pero yung calling card na nilagay sa bulsa ko. Tapos may ballpen ako na nandun din sa bulsa ko. Ang ginawa ko, before I left, dadalhin na ako sa room ko sa taas. Yung isa dong sa gilid ko na naghihingalo, ang ginawa ko, binigay ko yung calling card na yon. Tapos sinulatan ko sa John 3:16. Sabi ko, sana man makatulong ito. Ang payat-payat niya, grabe na talaga. Sabi ko, sana, ano ba to? Ayun, sabi ko sa kanya, pagaling ka ha, basahin mo ito, inabot ko sa kanya. Ayun, Pastor, calling card niyo po yon. Tapos nilagyan ko po niyan, John 3:16. Because my heart is breaking. Looking those people na mamamatay na lang. And 7 people in a row for one day, nakikita mo parang kinakatay. That is really a very terrifying moment, But of course, hindi lang yun. Sa iba, mas matindi pa yan. Okay, so, yan po, that man shall pay for their sins. Everybody will die. But the question is, paano po pag namatay po kayo? Okay? Paano po ang
ang kalagayan po natin pag tayo po'y namatay, na wala po tayong kaligtasan. Wala po tayong Kristo sa buhay. Oo. Number 3, ang sabi po dito, it is essential for man to know his real situation. Number 3, even though that man is a sinner, that man shall pay for their sin. You know, our God is so gracious to us, loving and merciful. Why? Because He gave us the solution to that problem. Christ is the only answer. Oh, in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano po nakalagay po dito? 2 Corinthians chapter 5. Buksan po natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi po dito, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. The Lord Jesus Christ, He is a holy God. You know, came to this world in a manger. And when He is 33 years old, He died on that cross for us. He made Him to be, hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Para ano po? So that we might be made the righteousness of God in Him. Ganun po ang ginawa po ng ating Panginoon. Siya po ay bumaba dito sa lupa. Oo. At siya po ay naipako dun sa cross ng Kalbaryo upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Romans chapter 5 verse 8. Ano po ang nakalagay? Romans chapter 5 verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi po inantay ng Diyos. Oo, hindi niya sinabi, pag mabait ka na, liligtas kita. No. Sabi na, while we were yet sinners. Pag na-realize po natin ang ating sitwasyon, tayo pong mga nakikinig ngayon, na tayo po'y makasalanan, you know, that is the exact situation where God is for you. Yan po ang talagang eksaktong sitwasyon. Bakit po ang ating po Panginoon ay bumaba dito po sa lupa? Dahil nakita po niya na tayo po ay makasalanan, kayo po ay makasalanan, tayong lahat ay makasalanan. Christ died for us. Amen? In Romans chapter 10, verse 9 to 10, ano po ang sabi po sa atin ng Biblia? Romans 10, 9 to 10. Sabi po, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and when the mouth confession is made unto salvation. Amen? Yan po ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos. Tayo po'y manampalataya, we confess Him that He is our Savior, and we will be saved. Verse 13, ano po ang sabi po niya? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The Lord Jesus Christ, our God, gave us the chance, gave us the privilege to be saved. But you know, it is not just saying, no? Kasi madali lang po ang magsalita eh. Tama po ba? Madali lang po ang, iba nga, umiiyak pa nga yan. It is easy to say that, Lord, I accept you as my Lord and personal Savior. But you know, ito po ang dapat nating ma-realize, especially po yung ating pong mga bisita ngayon. How important these two words, repentance and faith. It is not just saying
that you accept the Lord Jesus Christ. No. Dapat makita po itong dalawang ito. Yung essence ng dalawang ito. Pag tayo po ay tumanggap kay Kristo. Una, makikita po natin ang ating kalagayan na tayo po ay makasalanan. Makita po natin ang ating kalagayan dahil tayo makasalanan, dapat tayo ay paparusahan. At nakita na rin po natin kung ano po ang provision po ng Panginoon. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At tayo po ay, ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay tatawag sa Kanya, tanggapin po natin siya. But ang pagtawag at pagtanggap po kay Kristo, dapat itong repentance and faith ay makita po ron. Ito po ang sasabihin ko po, and lastly, dito po tayo magtatapos. I would like to read to you from a booklet, Handbook for the New Believers, that our beloved pastor wrote. What is repentance? Dapat po ito mapakinggan at makita po ng ating po mga bisita ngayon. What is repentance? When you accept the Lord Jesus Christ, ito pong repentance na ito dapat makita rin po sa ating mga puso. Dapat totoo po ito sa ating mga puso. Ano pong pananampalataya? Dapat matutuo rin po yan sa ating mga puso. Para maging totoo din po ang pagtanggap mo kay Kristo. Amen? So what is repentance? It is not sorry for your sins or to feel sorry for yourself because you are born a sinner. Repentance, ito po, brings remorse, deep sorrow, guilt, and feeling of hatred for sin, and continuing to live in sin. It means a turning away from sin and a total change of mind brought about by the convicting power of the Holy Spirit, whereby a man finds himself a lost sinner and is need of a Savior. That is the true repentance. A change of mind. Kung naririnig mo itong mensaheng ito, there must be a change of mind. Amen? Only then that man looks at himself a helpless sinner and at Jesus Christ as his only hope for salvation. The need for repentance comes when we realize that we are sinners and there is no power in this world, whatever sort, can ever save us. Nothing, no one, and even our own selves. Repentance comes through the preaching of God's Word. See? Romans 10:17. Ito po ang sinabi po dito sa Romans 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. That is why we are preaching the Word of God. We are not just telling stories, no? But we are preaching the Word of God. Kasi diyan lang po mag-work ang banal na Espiritu. Ang pananampalataya na ibibigay po sa atin ng Diyos ay manggagaling po yan sa napakinggan mong salita niya. What is faith? Faith comes from God. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. You want the gift of God? You want the gift of God? You want faith in your life? Sa ating mga bisita, you must ponder, you must listen, you must understand the Word of God. Okay? To continue with this, sabi po rito, it is simply taking God at His Word. Kung ano pong sinabi po sa atin ng salita ng Diyos,
Yun po ang ating paniniwalaan. Okay? Repentance and faith comes almost synonymous to salvation. Looking at the Lord Jesus Christ as your all-sufficient and is a manifestation of faith. You're a free man because of faith in the Lord Jesus Christ. Yan po ang isinulat ng ating mahal na pastor about repentance and faith. Sa ating po mga nakikinig ngayon, you want to be saved? Ha? Nakikita po natin kung ano po talaga ang pinaka-essential sa atin bilang mga tao. Dapat ma-realize po natin una na tayo po ay makasalanan. Okay? At makita po natin na dahil tayo po ay makasalanan, ang sabi po sa atin ng salita ng Diyos, na tayo po ay magbabayad po niyan. May kaparusahan po yan. Subalit, hindi po nagtatapos ang lahat doon. Dahil ang Diyos ay nagbigay po ng solusyon. It is the Lord Jesus Christ. You accept Him as your Lord and personal Savior. There must be repentance and faith. Repentance toward God. Magsisi po tayo ng ating mga kasalanan. Lord, nakita ko, ako po ay makasalanan. Ako po ay paparusahan niyo po. Hindi po pala ako magaling, hindi po pala ako mabuting tao. Ako po pala ay pupunta doon sa kaparusahan na inihanda mo sa lahat ng mga kasalanang tao. Dapat makita po natin. You repent. And there must be a change of mind. Lahat po ng ating pong mga inaasahan na pwedeng magligtas sa ating mga sarili, yung relihiyon, yung ating pera, yung ating mga acquaintances, yung mabait po tayo, yung ating mga sarili. Kalimutan po natin po yan. At mag-focus po tayo doon kay Kristo na siyang tunay na tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Repentance toward God and faith towards the Lord Jesus Christ, what He has done on that cross of Calvary. Pananampalataya. Kung ikaw po ay nakikinig sa gabing ito, and you realize that you need the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you can pray and accept Him as your Lord. I will lead you into a prayer. And think this prayer as your own prayer, talking to God to accept you, to forgive you, and to cleanse you of all your sins. Maaari po tayong tumayo habang po tayo ay manalangin. And those visitors online, you can follow me with this simple prayer of accepting the Lord Jesus Christ. Okay? Just follow with me. Father God in heaven, thank you so much for your word tonight. I know and I believe that I am a sinner. And I need the Lord Jesus Christ in my life. Tonight, dear God, I open my heart. I want to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Change my life, change my heart, and lead me into a place where I can grow, where I can learn more about your word. Thank you so much, Lord, for the salvation that you have given me and for the love that you have showed me. In all these things, I pray, in Jesus' name, Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo maupo. Kung ikaw ay pinagpala ng iyong napanood o nais mong maunawaan pang lalo ang tungkol sa salita ng Diyos, hayaan mong makipag-ugnay kami sa iyo. Ibigay lamang ang ilang mahalagang impormasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng aming online form. I-type ang go.mbbe.org/accept sa inyong internet browser at punan ang mga impormasyon ukol sa iyong sarili. Maaari ka ring magtungo sa mbbe.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming mga gawain at pagsamba. Kagalakan namin na ikaw ay makilala bilang isang bagong kaibigan
at kapamilya kay Kristo, ang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas.